Kamusta po kayo mga kapatid? Ako po uli ang inyong kaibigang exorcist, si Reverend Father Carty Macalino, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Ngayong episode po na ito, pag-uusapan natin ang isang santo na naman na makapangyarihan bilang isang patron saint or intercessor against the devil and his demons. Walang iba kundi po si Saint Anthony Abbot or si San Antonio Abad. Kilala din po siya bilang Saint Anthony of the Desert. Sa kanyang buhay po, marami pong pagkakataon na kinalaban niya personally ang demonyo, si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Nagapayod sa kanya ang demonyo bilang isang maliit na bata. At tinanong niya ito, sabi niya, "Who are you?" And the little boy answered, "I am the demon of fornication." Sa mga medyo nalilito po, ano po bang kahulugan ng fornication? Fornication is a sexual intercourse between people na hindi sila kasal, that are not married. Ito po yung nagpo-fall under the sin of adultery sa ating inang simbahan. So yun po, during the time of St. Anthony Abbot, marami na rin ganun na kasalanan na kung saan nangangalunya, nagkakabilang bakod ang ibang mga babae, ibang mga lalaki dahil hindi sila nagiging tapat sa kanilang mga asawa. And that demon is tempting St. Anthony Abbot. Pero St. Anthony Abbot was able to resist that devil by his intense prayer life and by his mortification. Pangalawa po, because St. Anthony Abbot is living in the desert, in a cave. Nung minsan, pagpasok niya sa isang kuweba, kung saan siya nananalangin at nakatira, there were many demons tormenting him. At ang mga demons po na ito ay nagmumukhang wild beast, mga taong gusto siyang kainin, saktan, pinagsusuntok siya, at hinasaktan siya. Akala ng kanyang mga kasama na hermits, si St. Anthony Abbot, ay namatay na. Pero ang kanyang karanasan, sinasabi niya, nung pumasok yung mga demon sa kanyang cave, nagkaroon ng great darkness. E habang sinusuntok siya ng mga demonyong ito, ng mga maraming demonyong ito, siya ay nagdadasal. At bandang huli, biglang nagkaroon ng matinding liwanag sa kuwebang yon. At alam niya, yun ay presensya ni Kristo, ang liwanag ng sinlibutan. That light is the presence of Jesus, the light of the world. And so St. Anthony Abbot asked, "Who are you?" And then Jesus responded by saying, "I am Jesus. I am forever with you. I will not abandon you." So yung mga demonyong yon sa kuweba, natalo niya sa pamamagitan ng kanyang patience, sa pamamagitan ng kanyang prayer life, sa pamamagitan ng kanyang matinding pananampalataya kay Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. Pangatlo po, there's also this temptation about the silver platter. Minsan po naglalakad si St. Anthony Abbot, meron po siyang nakitang silver platter. Sa kanyang discernment, sabi niya, kung galing ito sa mga travelers, siguradong mararamdaman ko na nahulog sa kanilang bagahe yon. In his discernment, na-discern niya na that silver platter is a temptation para magkamkam ng material wealth. So hindi niya kinuha, and then ang nangyari, that silver platter vanished in front of him. Kung titignan po natin ang mga kinalaban na demonyo ni San Antonio Abad ay ang demonyo ng pagiging mapagmahal sa material wealth. Di naman pangit yan, pero kung sobra na, you are lording it over, nagiging ang Diyos-Diyosan mo ay ang Diyos ng kayamanan. Pangalawa, sa kanyang buhay, kinalaban din niya ang mga physical presence ng evil spirits in his life. Nung pumasok sila sa cave, he was able to overcome them by his intense prayer life,
by his devotion to Jesus, the light of the world. And isa rin po na kung saan lagi tayong tinitempt ng kalaban ng Diyos ay ang tinatawag na carnal pleasures. It's being symbolized in that boy called the demon of fornication. Tayo pong lahat, ayan, madalas, ang tawag ng laman, ang ginagawa ng demonyo upang tayo'y ilayo sa Diyos. So we must be discerning, we must have a deep prayer life, like Saint Anthony Abbot, and mortification, lalong-lalo na yung pagpigil sa sarili, sa paggawa ng kasalanan, at lalong-lalo na kailangan din tayong nagpa-fasting. Fasting from doing sins, fasting from our selfish desires. Kung titignan po natin, at tatlong bagay ang makikita natin kay San Antonio Abad. His humility, total dependence in God, his prayer life, and his life of mortification. Panguli po, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang dasal, powerful siya. Ito po yung prayer to Saint Anthony Abbot. Allow me to read. Dear God, Saint Anthony Abbot accepted your call to renounce the world and to love you above all things. He faithfully served you in the solitude of the desert by fasting, prayer, and humility, and good works. In the sign of the cross, he triumphed over the devil. Through his intercession, may we learn to love you better, with all our hearts, with all our souls, all our minds, and all our strength, and to love our neighbors as we love ourselves. Saint Anthony the Abbot, great and powerful saint, grant us also this special request. We ask this through our Lord Jesus Christ, who live and reign with God the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Naway tayo po ay magkaroon ng debosyon sa santong ito, si Saint Anthony the Desert or Saint Anthony Abbot. Naway tayong lahat ay magkaroon kahit na isang prayer card or isang prayer painting or statue of him in our homes, in our rooms, so that he will intercede for us, especially in this time of great trial in the church and in the history of humanity. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Ito po muli si Father Carty. Bye-bye.